Napakarami ang naging biktima ng mga Espanyol. Tatakbo ka pa! Wag! Parang awan niyo na! Mim ka! Naku, napakaganda naman ang panahon ngayon, hindi ba? Susan! Susan! Ang anak mo! Bakit? Anong nangyari? Halika dito. Tabi! Tumabi kayo! Anak! Anak! Anak ko! Hindi! Anong nangyari sa'yo? Yan ang nangyayari sa mga hindi sumusunod sa aming batas. Ikaw! Kayo ang may gawa nito! Mga hayop! Mga walang puso! Kayo ang dahilan kung bakit maraming namamatay at nagagahasa! Mga walang awa kayo! Kapastangan! Napakahigpit na talaga ng mga Espanyol ngayon. Napakarami na nilang pinapaslang at ginagahasang walang malalim na dahilan. Nakakatakot. Nakatakot na ako para sa mga sumusunod pang mga araw. Ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon ay bahagi na ng ating responsibilidad. Tayong nauna, tayo ang may lakas, at tayo ang may kakayahan para lumaban. At tayo ang makapagbibigay sa kanila ng kalayaan na nararamdaman. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Andres. Bilang isang ina ng katipunan, ipaubaya ko sa iyo ang desisyon na gawin ang sa tingin mo ay nararapat. Napakarami na naging biktima ng mga Espanyol. At mas marami pang masasawi kung hindi natin pipigilan ang kanilang mga pang-aapi. Sa labanang ito, isusugal natin ang ating sarili sa panganib. Tama ka, Supremo. Hindi na natin kayang tiisin ang pang-aabuso ng mga Espanyol. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang sugat ng ating bayan. Kailangan na nating pumili ang ating kalayaan o ang ating buhay. Panahon na para bawiin ang ating inang bayan. Ilang araw mula ngayon, sa gabi ng 29, sisimula natin ang ating revolusyon. Ilabas ninyo ang inyong mga sedula. Pagmasdan ninyo ang gunting papel na yan, nag-aalipin sa atin. Katipunan, kailangan nating wakasan ang ilang daang taon na pang-alipin ng mga Espanyol sa atin. Lalaban tayo. Mas malakas man ang sandata ng ating mga kalaban, ngunit lalaban tayo hanggat sa huling hininga natin. Punitin ang mga sedulan nyo! Mabuhay ang katipunan! Mabuhay! Mabuhay!